Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Halina't samahan niyo po ako sa aking pagbasa sa banal na kasulatan ng Diyos. Sapagkat kailangan po ng bawat isa sa atin to na magbasa ng isang chapter sa tuwing isang araw. Andito na po tayo sa Exodo chapter 3 na pinamagatang ang nagniningas na puno. Noon ay inaalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Midian, kanyang pinatnubayan sa kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panoorin ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi masusunog. Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises. Sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalyas na sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyon kinatatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Si Moises ay nagtakip ng kanyang muka sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Sinugo ng Diyos si Moises. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pareseo, Heveo, at Jebuseo. At ngayon, ang daing ng mga anak ni Israel ay nakarating sa akin, at nakita ko rin ang pag-aapi na ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyon ilabas sa Ehipsyo sa Ehipto ng aking bayan ang mga anak ni Israel. Sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Kanyang sinabi, ako'y
makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Kapag iyong inilabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Humayo ka at tipunin mo ang matatanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawan sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo, Heteo, Amoreo, Paraseo, Hebeo at ng Jebuseo, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Kanilang papakinggan ang iyong tinig. Ikaw at ang matatanda sa Israel ay pupunta sa hari ng Ehipto at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay makipagtagpo sa amin at ngayoy pahintulutan mo kami na maglakbay ng 3 araw sa ilang nais naming makapaghandog sa Panginoon naming Diyos. Alam ko na hindi kayo pahihintulutan ng hari ng Ehipto na umalis maliban sa pamamagitan ng isang makapangyarihan kamay. Kaya't aking iniunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto sa pamamagitan ng lahat kong kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyon. At pagkatapos pahihintulutan niya kayo umalis, pagkakalooban ko ang bayan ito na biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo. Sa pag-alis ninyo ay hindi kayo aalisin na walang dala. Bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at ang dayuhan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak, mga hiyas na ginto at mga damit at inyong ipapasuot sa inyong mga anak na lalaki at babae. Sa ganito ay inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. So hanggang doon lang po ang ating binasa at mag-abang-abang po kayo sa ating ilang update.
sa susunod na ating mga video. Please subscribe po at and share. So, bye-bye.